Po sa bawat isa, no? Habang hinantay natin yung mga kasama natin, pwede na tayo siguro mag-start. Kasi medyo umiinit na yung panahon. Sige po, hinanyayan po bawat isa na tayo po ay tumayo as we start the service, no? Tayo po ay magsisimula sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Psalms 131. Sinabi po dito sa verse 1, "My heart is not proud, Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have calm and quiet myself. I am like a weaned child with its mother. Like a weaned child, I am content." Verse 3, "Israel, put your hope in the Lord, both now and forever." Amen. Sige po, let us pray as we start this service. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sapagkat alam po namin that you are sovereign. Alam po namin, Panginoon, na anuman po yung situation sa buhay namin, lagi ka po in control. Kaya sa umaga ito, dalangin po namin na patuloy kaming samahan at patuloy ka, Panginoon, mahayag sa buhay ng bawat isa. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy kang maitaas sa aming gawain at patuloy ka, Panginoon, maparangalan sa aming pag-aawit ng mga papurit pagsamba sa umaga ito. At patuloy ka pong mangusap sa pamamagitan ng iyong salita sa bawat isa ng saguin, Panginoon. Patuloy ka pong mahayag, patuloy ka po namin, Panginoon, makilala sa buhay namin. Kaya patuloy ka po namin pinupuri, dinadakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And welcome po sa ating Nation Church. And as we praise and worship this morning, batiin muna natin mga tabi natin. And good morning, guys. Good morning. And as we praise and worship the Lord, malatan pumalakpak, malay tayo, relaxay ng boss natin sa pagkanta. And i-declare natin yung Panginoon pagkali sa buhay natin. Puri natin ang let's sing.
ng salapi. Sa'yo kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sundin ang iyong ko, tingin sa lupa, tulad ng salapi. Sa'yo kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Di natin di mahihigitan, ang lalat mo ay galing ng kasal mo. Ang iyong kaharian, ang kahinalian, o Diyos ay langit ko. Di natin di mahihigitan, ang lalat mo ay galing ng kasal mo. Ang iyong kaharian, ang kahinalian, o Diyos ay langit ko. And malaya tayo, sumayaw natin mo ng sa Panginoon. And i-declare natin na sa bagong ito na ito yung bagong panimula, yung bagong direction na tatahakin natin. And let's shout His praise this morning with gladness. And let's sing.
Ang enjoy natin yung grace, worship sa Panginoon. As we celebrate this morning, hayaan natin yung Panginoon na gumalaw sa puso natin, enjoy na gumalaw sa way of living natin. Marami tayong pinagdadaanan sa buong linggo na naman, but still, yung Lord, napakabuhay niya sa lahat. Amen? And then as we worship this morning, hayaan natin yung presensya ng Panginoon. Lumabas sa atin. Hayaan natin yung Panginoon. Lumabas sa atin sa mga Panginoon. Huwag natin isipin yung mga kinabibisihin natin. Huwag natin yung isipin yung mga problema na meron natin. But I challenge everyone here sa church na ibigay natin yung kanta na to, ibigay natin yung awitin natin sa Panginoon. Yes, Jesus. Diyos, ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw na nagmahal ng bulan ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas sa tingin. O Diyos, wala na pagkatay sa kabulihan mo. Ang lahat ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipagbigyan natin mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, sabihan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilangin ka sa buhay ko. Bakit naman? O Diyos, ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aking nagmahal ng bulan ko. Sundin ang loob, ipagbigyan nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, sabihan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilangin ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, sabihan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilangin ka sa buhay ko. Bakit naman? Ikaw
Pauwitin natin ng kapayapaan. Kapayapaan mula sa'yo. Kaligayahan kapit sa piling mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay ito. Salamat sa privilege na binigay niya sa amin araw-araw na magpihim, dalalain sa Panginoon pangalan ko, Diyos.
po. Wait. Praise God. Yan, isang pinagpalang linggo na umaga po muli sa ating lahat. Ayan, batiin naman po natin yung mga katabi natin. Yan, maghilaw naman po tayo. Hello sa bawat isa. Yan. Good morning po. Yan, good morning sa bawat isa. Yan, welcome po sa gawain ulit ng ating Panginoon. Praise God. So, mainit, no? Pero June na. Samid pa yan. June na. And June is panahon ng tag-ulan. Yan. Bakit ko nasabi? Anong connect? Wala lang. Kasi malaman mo na tag-ulan na, hindi dahil maulan na. Alam niyo po kung kailan? Kapag marami nang may ubo. Di ba? Sa amin tatlo, sa opisina, tatlo yung may ubo. Sa bahay, dalawa, tatlo ata kami may ubo. So tag-ulan na talaga. Amen po ba? Kaya yung may mga ubo dyan, yan, ano po ng gamot? Wag natin hayaan na lumala. Praise God. At sa umagang ito, sa pagpapatuloy po ng gawain natin, so ngayon po ay darako tayo sa pagpapatuloy ng ating word, which we can found sa Genesis. So we are doing po the Bible or the book series po, no? So as of now, currently nandun po tayo sa chapter 40 ng Genesis. So, kailangan po natin puntahan yung chapter 40 hanggang 41. Tapos, during the, mamaya, babalikan natin yung 39 kasi kasama siya sa kwento. Mahirap kasi nakapag kumuha lang tayo ng isang verse, tapos doon na natin huhugutin lahat ng pwedeng hugutin. So, we need to see kung ano yung nangyayari doon sa kwento. So, sino po dito yung familiar kay Joseph? Familiar? Hindi po yung kapitbahay nyo, ha? Ay, si Manong Joseph? Hindi po siya, ha? Si Joseph po ay makikita natin sa Biblia, isa siya sa mga anak ni, ano po? Yan, ni Jacob. So, isa siya sa mga anak ni Jacob at siya yung pinakapaborito na anak ni Jacob. Yan. So, bago po natin tuklasin, bago po natin buksan yung mga nangyari kay Joseph sa buhay ni Joseph, manalangin po muna tayo. Let us pray. Dakilang Diyos o aming Ama, salamat po, O God, sa pribilehiyo na maparito, Lord God, sa linggo ng umaga. Nawa, Ama, as we tackle, Lord God, yung buhay ni Joseph, kung paano mo siya sinamahan, kung ano yung mga nangyari sa buhay niya, Lord God. Nawa, Ama, ikaw yung patuloy na bigay sa amin ng knowledge, ng wisdom na kailangan namin para makita namin, Lord God, ano ba yung epekto mo sa aming buhay. Alam namin, Lord God, na hindi ito nagkataon, hindi Panginoon na nangyari lang Panginoon, bagkus, dineklara mo ito, Panginoon, na makita namin yung presensya mo, Lord, sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, nawa maihayag ka sa buhay ng iyong mga anak at makuha namin yung lesson para na pwede namin bitbitin sa buong maghapon, Lord God, at sa mga darating na araw ng linggong ito. Maraming salamat po, O God, nawa ikaw yung maihayag sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Yan. So, hindi po ako nag-prepare ng PowerPoint kasi gusto ko siyang basahin natin mismo doon sa text. So, kailangan po natin basahin mismo sa text, no? So, kung meron tayong mga Bible, pwede po natin buksan sa Genesis chapter 40 hanggang 41. So, ngayon po, magbabasa po ako sa NKJV, tapos meron din po tayo dyan sa screen, i-present ni Kuya Jake. Okay po? Medyo mahaba lang po, no? But bear with me, mamaya isa-summarize lang natin. So, verse 40, to give lang the context, verse 40 or chapter 40, nasa Egypt na si Joseph. Nabenta na siya sa mga Ishmaelita na kanyang mga kapatid. So ngayon, nandun na siya sa Egypt. Tapos na siya sa paninilbihan niya kay Potiphar, isa sa mga chief guards ng palasyo. So ngayon, nandoon na siya sa part na nakakulong na si Joseph. Magtataka ka, no? Bakit ang daming nakukulong pag naging Kristiyano?
Akala ko ba gaganda yung buhay, di ba? But with that regard, aalamin natin mamaya yung mga nangyari sa buhay ni Joseph. Alam ko may idea na kayo. But habang inaaral ko yung buhay ni Joseph, ang dami kong nakita na hindi ko nakita dati. At sana makita din natin. So sa verse 1 ng chapter 40, it came to pass after these things that the butler and the baker of the king of Egypt offended their lord, the king of Egypt. So ito na yung butler, yung wine, tawag dito, yung naghahawak ng wine ng Pharaoh, at saka yung nagbe-bake ng bread. So verse 3, so he put them in custody in the house of the captain of the guard in the prison, the place where Joseph was confined. Currently, nakakulong na si Joseph doon sa bilangguan. So verse 4, and the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, so they went custody for a while. So kung mapapansin nyo dito, si Joseph na yung mayor, di ba? Sa preso, sa mga kulungan, may mayor, di ba? Sila yung namumuno doon. So kay Joseph pala nagsimula yon. Siya na yung mayor doon. He is the one ruling the prison. So, then the butler and the baker of the king of Egypt who were confined in the prison had a dream. So ito na naginip sila. And Joseph came to them in the morning and looked at them and saw that they were sad. So verse 7, so he asked Pharaoh's officer who were with him in custody of his lord's house, saying, why do you look so sad today? Sabi niya, bakit kayo malungkot? May nakita ka ba sa kulungan na masaya? Di ba? Ikaw kakakulong mo lang, malamang malungkot ka. But during those period na nakakulong sila, nagkaroon pa sila ng panaginip. So sabi dito sa verse 8, and they said to him, we each have had a dream. Yan. Sabi dito, and there is no interpreter of it. So mahilig kasi sila magpa-interpret ng kanilang dreams. Di ba sa Egypt, ganun kalimitan. Nananaginip ako, anong interpretasyon nito? And remember, there are lots of gods in Egypt. Kung naalala nyo yung 10 plagues, di ba? Na dala ni Moses, which one symbolizes each and every one ng God ng Israel, ay ng Egypt. So verse 9, then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, behold, in my dream a vine was before me. Sabi niya dito, it was a thought, it budded, it blossomed, shot forth, and its cluster brought from the ripe grapes. Then Pharaoh's cup was in my hand, and I looked up the grapes and pressed them into the Pharaoh's cup and placed the cup in Pharaoh's hand. And Joseph said to him, this is the interpretation of it. So meron na kaagad, di ba? Hindi naman siguro naningil si Joseph. The 3 branches are 3 days. Ibig sabihin, 3 araw pala yon. Now within 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore to your place, and you will put Pharaoh's cup in his hand according to the former manner when you were his butler. So ibig sabihin, parang na-prank lang pala siya. So ibig sabihin, after noon a while, after 3 days, papalayain ka din, huwag kang mag-alala, sabi niya. And sa verse 14, but remember me when it is well with you. Sabi niya, pero alalahanin mo ako, ha? Kapag nasa labas ka na, baka pwede daw na alalahanin niya si Joseph kapag malapit na siya doon kay Pharaoh. Ikaw ba naman, ilang taon ka na? Halos 2 taon ka na nakakulong, di ba? Or more or less, ganun. Kasi nakalaya siya or pinatawag siya ni Pharaoh after 2 years niya nandoon in prison. So verse 15, for indeed I was stolen away from the land of the Hebrews, and I also have done nothing here that they should put me into the dungeon. So alam niya that he was put in the dungeon pero wala siyang kasalanan. Verse 17, in the uppermost, or sa 14, when the chief baker saw that the interpretation was good, ganda sabi niya. Ganda na pagka-interpret ng dream, siguro pwede ko na ipa-interpret yun sa akin. And sabi niya, I also was in my dream, and then we were 3 white basket on my head, sabi niya. In the uppermost basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head. So Joseph answered and said, this is the interpretation of the 3 basket on our 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift up your head from you and hang you on a tree, and the birds will eat your flesh from you. So sabi niya, ito naman yung paliwanag sa iyo. Papatayin ka after 3 days. So di ba alam niya, maganda yung saw, bakit saan ganito? Kaya naman, sabi dito sa verse 20, now it came to pass on the 3rd day, which was Pharaoh's birthday. Kaya pala, di ba? Kaya pala 3rd day. Kasi birthday na yung Pharaoh. Kumbaga, merong royal pardon na tinatawag. Most of the medieval period, kahit sa medieval period, before pa, or kasi di ba sa time ng Egyptian, more or less, 4,500 years ago. Tapos sa panahon ng medieval period, around 2,000 years ago, meron silang tinatawag na royal pardon. So, yung nakakuha na royal pardon is itong yung wine holder ng Pharaoh.
Then he restored the chief, but the butler to his butlership again, and he placed the cup in Pharaoh's hand. But he hanged the chief baker as Joseph interpreted them. So, yet the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. Yun po yung buong verse 40, or chapter 40. Ayan. So, mamaya po, dadaanan natin ulit yung sa verse 41, nung kinausap na ni Joseph, si Paraon. So, yung title po natin sa umagang ito, may title po ako, no? So, yung mga magte-take note, pwede nyo namang i-off yung wifi or yung data at baka ma-distract tayo mamaya. Kasi wala tayong nakapresent sa harap. Siyempre, matitingin tayo sa cellphone natin, di ba? So, let us listen sa kung ano sinasabi ng Panginoon sa salita niya sa umagang ito. Yung title po ng mensahe nito ay titled it Beyond. Anong ibig sabihin kapag beyond? Beyond means doing an extra mile. Even though you are doing something, hindi mo nakikita kung ano yung kasunod. Maaaring nandito sa posisyon mo ngayon, marami kang pinagdaraanan, but when you are doing beyond an extra mile, alam mong meron kang patutunguhan. Tama? So, in this concept, makikita natin, bakit beyond? Ano bang ginawa ni Joseph? May ginawa ba siya? Kaya po? So, yung general idea natin sa umagang ito, Tagalog siya, sa gitna ng sitwasyon na para bang walang pag-asa, hope, patuloy kang sumampalataya sa iyong Diyos na buhay. Why? Sapagkat hindi man makikita, may ginagawa ang Diyos na papabor sa iyo. Ibig sabihin, there is something good coming sa kung ano man yung posisyon mo ngayon. Kailangan mo lang sumunod at magtiwala. So, we have faith, hope, trust, and obedience. Okay po? So, ito yung napapaloob sa ginawa ni Joseph sa pag-aaral ko, that he has this kind of faith that moves mountain, hope that surpasses yung wisdom or yung knowledge na meron tayo, and also trust kung paano niya tiwala sa Panginoon at kung paano niya pinortray yung obedience kahit nasa gitna ng problema. Okay po? So, ulitin ko, sa gitna ng sitwasyon na para bang walang pag-asa. Sino yung walang pag-asa na dito? Buti naman, si Ana na pag ganun. Bebenta yan, wag kang mag-alala. Di ba? So, sino man walang pag-asa, may pangako yung Panginoon. Pastor, si Joseph naman yan, iba yan. Ganun yung level niyan. Iba naman ako lang to. Sino ba ako? Pogi yan, di ba? Sabi sa chapter 39, pogi na pogi yan. Ganto lang ako, di ba? Hindi mo kailangang i-compare yung sarili mo kay Joseph. Each and every one of us, merong distinct na pagtingin sa atin yung Panginoon. Iba yung tingin niya kay Dre, kung ano yung mga pinagdadaanan ni Dre, di ba? Kay Dominic, kay Henry, di ba? Kay Tintin, kay Shi, iba. Iba-iba yung way ng pagtingin ng Panginoon, pero wala itong favoritism. Kung ano yung eksakto na kailangan mo, yun yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Even though sa panahon ngayon, parang wala nang pag-asa yung pinagdadaanan mo, promise. Kapag nakuha mo yung formula ng Diyos, hindi ka mawawala ng pag-asa. Amen? Kaya naman, patuloy kang sumampalataya. We have faith. Sapagkat hindi mo nakikita, may ginagawa yung Diyos. Okay po? At lastly, kailangan mo lang sumunod at magtiwala. Amen. So, going back, bilang isang tao, we have this kind na tinatawag natin na human nature. Hindi po yung nilalagay sa Biblia, iba yun, di ba? Yan, sila Kat, bibili na yung sa susunod ng human nature. Yan, so, yung pang-antay-lamok para sa baby. Pero, bilang mga tao, meron tayong tinatawag na human nature. Ano yun? Most of the time, we feel uneasy. Parang lagi tayong aligaga. Lalo na kapag merong, letter P, akala ko pera eh. Problema, di ba? Pag pera, syempre, relax lang. Tan chill lang. May pera ako, may pambayad ako ng bill, may pambayad ako ng monthly ng kotse, kahit wala akong kotse, di ba? May pambili ako ng merienda mamaya, may pang food panda ako. Pero kapag yung isang letter P yung lumabas, yung problema, parang aligaga tayo masyado, di ba? Parang saan ba ako kukuha ng pambayad? Ano bang kailangan kong gawin? Tama? Hindi lang pera ang problema, marami pa, maaaring sa health. Once we encountered problem at health, talagang ang hirap kasi hindi lang pera yung makukuha mo, time, oras, effort ng ibang tao na nakapaligid sa'yo. Kaya ayaw natin magkasakit, tama? But when we are experiencing things bilang tao at mayroong problema, we feel uneasy. Because tao tayo. Amen po. And nakikita natin that there is no more solution. Alam mo may solusyon, pero dahil bothered ka na, uneasy na nararamdaman mo, anxious ka na, parang wala nang solusyon. Ano yung kailangan kong gawin? Bilang tao, ano nang gagawin natin? Aasa na tayo sa sarili nating diskarte. Diyan na papasok yung kakapit sa patalim,
Diba? Nakapit sa 5-6, ang taas ang interest. Diba? Kaya Asia-link na lang. Joke lang po. Okay? Marami na tayong diskarte na gagawin. Most of the time, it damages the moral aspect of us being Kristiyano. Amen? So bakit ko ba sinasabi lahat ng yun? Kasi binigyan tayo ng example ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Joseph. Okay po? So Joseph was in the position of hopelessness. Have you ever been there, church? Hopelessness. Wala ng pag-asa yan, hindi na ako makakuha ng scholarship. Diba? Diyan naman yung scholar ni nanay, scholar ni tatay, di ba? May pag-asa pa. Wala yan, hindi ako papasa dyan, hindi naman ako nag-review. Malamang hindi ka nag-review di ba? Huwag ka mag-expect muna, di ba? Kaya nag-review yung mga CPE natin dito, mga engineering, kasi they are expecting something. Tama? Pag may chance akong pumasa, tama? Or, what are the things na parang you are hopeless? Ano yung mga na-encounter natin this past few days na parang nakakaubos ng hope? Di ba? Nauubos pala yung hope, no? Yes, nakakaubos ang hope. Lalo na kapag we are so down. Okay po? Joseph was in the position or in the situation that full of hopelessness. Wala talagang pag-asa. Pag binasa mo yung kwento niya, kasi most of the time nakikita lang natin, ay si Joseph talagang naglulot siya sa Egypt. Pero let us go back to the story. Okay po? Samahan niyo po ako. So, hope means to wait with joy. Yan. Kasi hopelessness pinag-uusapan natin eh. So, hope means filled with joy and full of confidence. Ibig sabihin, kapag wala ng hope, wala ng joy, wala ng confidence. Okay po? Kasi yun yung sinasabi dito. So, ano ba yung sitwasyon na kinalalagyan ni Joseph? So, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, daanan lang natin ha. Now faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Ulit po. Now faith is the assurance of things hoped for. Mga bagay na tinitignan mo na balang araw darating. The conviction of things not seen. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita, balang araw magkakaroon ako ng bahay na yan. Balang araw magkakaroon ako ng motor na yan. Pag ginusto ng Diyos talaga at magagamit ko para sa ministeryo niya. Ibibigay ng Lord balang araw. Diba? Balang araw mapapasa akin din siya. Uy, kapatid. Balang araw. Because you have this kind of faith na tinitignan natin. So, faith in the promise of God, pinakita ng Panginoon kay Joseph, ito yung panghawakan mo. Sa preaching ni Pastor Chris doon sa chapter 39, ipinakita ng Diyos kay Joseph yung kanyang balang araw. Ano mangyayari kay Joseph? Even though parang hindi siya yung exacto, hindi siya yung literal na pinakita. Ano yung dreams niya? Na merong mga, tawag do, parang kumpul ng mga, sabihin natin, bigas na tinali. Tapos, yung mga bigas na yun lumuhod sa bigas na prepare ni Joseph. So, sa ibig sabihin, represent yung mga kapatid niya na lumuhod sa kanya. And binanggit niya yun doon sa kanyang mga kapatid. Mga kuya, sabi niya, ito pala yung panaginip ko. Then afterwards, binanggit niya rin, sabi niya, sa tatay niya kay Jacob, Tay, meron na akong panaginip na yung buwan at saka yung stars at yung mga bituin ay lumuhod sa akin. And sabi ni Jacob, anong pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi mo luluhod sa'yo? Ibig sabihin kami, nanay mo, mga kapatid mo, luluhod sa'yo? Why? Because in their culture, yung nasa panganay, hindi mo pwedeng bigyan ng, or hindi ikaw yung maging may authority. Especially sa magulang mo. Na, parang napaka-pangit tignan sa kanilang kultura. Now, anong ginawa nila? Sa chapter 39, galit na galit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Alam niyo po ba yun? Doon sa chapter 39, pinakita doon kung gaano kainis na inis yung mga kuya niya sa kanya. Tama? Doon sa chapter 39, at the 17 years old pa lang si Joseph, ang dami niyang na-encounter. Okay po? So we can see, ayaw sa kanya ng mga kuya niya. Ang dami niya, ilan ba sila? 11 sila, pang 12 siya, pang 13 si Benjamin. Diba? So yung mga kuya niya, kunyari naglaro silang basketball, tara, basketball na tayo. Huwag niyo na isama yan si Joseph. Diba? Tara, magpastor tayo ng mga hayop. Bayaan niyo na yan si Joseph.
Bakit? Sabi ng tatay niya, anak, punta ka dun sa mga kuya mo. Naiwan sa bahay eh. Yung mga kuya niya lahat lang doon eh. Punta ka sa mga kuya mo, anak. And paborito si Joseph ng kanyang tatay. Tama? So we can clearly say na one of the things na frustration ni Joseph, diba? Maaari, ayaw kasi sa kanya ng mga kuya niya. But clearly, bago natin pagdaanan yung mga frustrations niya, alam ko may kanya-kanya tayong mga frustrations. Amen? Hindi natin mako-compare yung frustration natin sa kanya because hindi naman tayo si Joseph, hindi naman ako si Joseph. So at least we can see the lesson behind so that we can see ano ba yung dapat kong gawin. Because that's the most important thing na pwedeng ituro sa atin na salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph. Okay? So unang frustration niya, ayaw sa kanya ng mga kapatid niya, ng mga kuya niya. Hindi ko alam kung paano, basta ayaw sa kanya. Galit na pikon sa kanya. Ang term na ginamit sa chapter 39, hindi siya makausap ng mga kuya niya peaceably. Ibig sabihin, yung malambing na boses, yung parang okay lang kayo, maayos kayo. Ibig sabihin, laging galit. Hoy, Joseph! Magsaing ka na nga! Mag-igib ka dun! Laging ganun yung boses na nararamdaman ni Joseph. Amen? So we can see that there is distance sa mga kuya niya. The other thing is that during his 17 years of age, pinakita sa kanya ng Diyos yung plano pero walang naniwala sa kanya. Clear sa kanya yung vision, yung goal, yung mangyayari. Clear na clear sa kanya. Sa atin sa ministeryo, clear na may pinakita sa atin yung Diyos. Amen? Pero pagpatak mo ng 26, 27, 28, 29, 30, pumasok si Bill, pumasok si kapatid na nag-aaral, pumasok yung jowa mo, yung girlfriend ka na, nag-boyfriend ka na, nag-asawa ka na. Ang dami mo nang iniisip ngayon, nagkasabay-sabay. Lord, may vision ka binigay sa akin, may plano ka sa akin, anong una kong kailangan gawin? Tama? But God clearly stated sa buhay ni Joseph, stick to the plan. Okay po? Another frustration niya, her mother died at 17 years old. Hala ka. Yung nanay na mahal ka, kasi ang tagal kanyang inantay, di ba sa preaching before, yung, parang jealousy na yung tingin na ni Rachel sa kay Leah, kasi ang dami niya ng anak, siya wala pa din. Wala pa rin siyang anak. Tapos nung nanganak na siya, ngayon, iniwan niya yung anak niya si Joseph at 17 years of age namatay si Rachel. Bakit siya namatay? Nung pinanganak si Benjamin. Ibig sabihin, may pinagdadaanan pa siya aside sa mga kuya niya. Yung kaisa-isang nagmamahal sa kanya na babae doon sa lugar na yun, namatay. Tama? Also, at 17 years of age, dahil ayaw sa kanya ng mga kuya niya, anong ginawa sa kanya? Pinagkaisahan si Joseph. Anong ginawa? Na-prank si Joseph. Prank lang to na kapatid, hagis ka namin sa balon. Di ba? Hinagis si Joseph sa balon. Prank lang sana talaga yun. Di ba? Prank lang sana na ilaglag kita sa balon, bibidyohan ka lang namin, kunyari nandyan ka. Di, wala pong video na na. Pero dahil nga inis na inis sila, gigil na gigil sila kay Joseph, nilaglag nila sa balon. Afterwards, sa pagkaisahan nila, benta kaya natin. Mga naging human trafficker pa mga kuya niya, di ba? Mga human trafficker pala to eh. So, nandoon nga yung mga Ismailita, anong ginawa? Benenta siya for 20 silvers. At 17, so 17 dito. May 17, 1976, di ba? 1946, di ba? Hindi ganun. 17 years old. 17 years old, ganito yung mga frustrations sa pinagdadaanan niya. Di ba? Sa atin, mga pinagdaanan siguro natin to mga ilang taon na tayo, pero siya at 17 years old. Another thing is that, hindi niya na makikita yung kapatid niya na baby. Pinanganak si Benjamin, sino mag-aalaga dun? Yung tatay niya na matanda na. Walang nanay na kalalakihan, tapos yung mga kuya niya, alam niya anong trato sa kanya. Ano magiging trato dito kapag naging paborito ng tatay ko to? Maaaring isa yun sa mga frustrations niya. Tama. Alam niyo, mahal na mahal ni Joseph yung baby brother niya. Yung baby brother, di ba? Bakit ko nasabi? Pag pumunta ka sa mga sunod na chapter, ang tingin niya kay Benjamin, ang explanation na pinakita doon, he loves your brother dearly. Nung nagkita sila.
Kaya nga pinaiwan niya sa Egypt eh. Maaring, baka mamaya, ito, some of the scholars commented like, sabi nila, maaring dahil he loved Benjamin so much, pinaiwan niya na at baka mali yung trato sa kanya. But that's just a comment. Hindi naman yung, wala namang yun talaga yung nangyari. But some comments of the scholars like that. Baka same yung trato sa kanya, kaya pinaiwan. Kung babalik sila, ibig sabihin, mahal talaga nila tong kapatid nila. Totoo yung sinasabi nila, nagbago nga sila. Diba? Mga slip away dun sa mga next na chapters. Pero gusto ko lang i-point out. So, another thing is that, at 17 years old, dati siya yung pinaglilingkuran, ngayon, siya na yung naglilingkod. Sa chapter 39, nakikita natin clearly ano yung nangyari, di ba? Being slave, benenta doon kay Potiphar, the chief guard. Tapos, ikaw yung pinagsisilbihan dati, pero ngayon ikaw na yung naglilingkod. Amen? And in that scenario, makikita natin na nag-turn around yung buhay ni Joseph. Kung paano rin gumagalaw yung sitwasyon natin ngayon. Maaring, as of now, nag-turn around yung buhay mo, maaring magkaka-baby kayo, di ba? Mag-turn around yung buhay ninyo. Maaring from senior high, papasok ka ng college, another concept, another things, you need to learn something new. To-turn around yung buhay mo. Maaring ka-graduate mo lang, o welcome to the real world, di ba? Hindi ka na makakuha ng pera sa magulang mo, di ba? Minsan-minsan na lang, di ba? Maaring po nag-turn around yung buhay natin ngayon. Masyadong tayong pagod. Tama? Sinasabi natin minsan sa sarili natin, nakakapagod naman yung buhay. Lord, kung yayaman ako sa future, pwedeng pabali naman. Di ba? Gumaganon ka na, di ba? Diba? Nag-advance ka na, Lord, kung magiging milyonaryo ako, kahit 500k lang, Lord, pabala, bali lang, Lord. Di ba? Yan ito, tatakbo sa isip mo eh. Minsan, check up din Pero totoo, sa dami ng problema sa buhay ngayon, ang dami nating frustrations. Tama? Pero ano yung kailangan nating gawin? So like Joseph, he is in the situation that hopelessness is there. Wala talaga ng pag-asa. Pero kinaya niya. At 17 years old. How much more tayo? Amen? So ano yung kailangan nating gawin? So Joseph, in the situation of hopelessness, the situation is always there, being hopeless. But his position is different. Nagigets niyo po? Maaari yung sitwasyon mo, pag tinignan ng tao, wala talaga, hopeless talaga. Pero yung position mo bilang ikaw sa mata ng Diyos, that's a different story. Okay po? So kung lalamunin ka ng hopelessness mo, ano mangyayari sa'yo? Well, let's break this down. Hopeless. Lesser hope. Kapag wala kang hope, anong mangyayari sa'yo? For example, sa trabaho. Wala namang patutunguhan itong trabaho na to. Wala namang patutunguhan itong business na to. Wala namang patutunguhan itong pag-aaral na to. Anong mangyayari? Tatamarin ka magtrabaho. Tatamarin ka mag-aral. Tatamarin ka mag-alaga ng anak mo. Kasi wala namang pag-asa itong anak na to. Grabe naman itong pasaway. Wala namang pag-asa itong mga magulang to. Tatamarin ka na mag-share. Wala namang pag-asa yung church na to, tatamarin ka na mag-church. Tatamarin ka na mag-ministry. Because you see all those things, hopeless na. Because of the frustrations. Amen? Maybe you're in that situation, but remember, you can change your position in the eyes of God. Amen? So what I am talking? Hopeful. Being hopeless. Now, let us see the perspective of being hopeful. Full of hope. Simple lang, binaliktad lang. When you see the things in a hopeful way, ano mangyayari? It's different, di ba? Tama? Can you see the perspective? Hindi ko na kailangan magbigay ng example. Bigay ako ng isa, di ba? Trabaho ulit. I know something will happen in this company. I will do my best as if I am working for the Lord. Now you know we're going. Kung saan tayo patungo. Amen? Now we are going in the situation na walang pag-asa. But now you are changing your perspective, your position,
Yes, wala pag-asa yung situation ko. But my position with God ay puno ng pag-asa. Amen? So, being hopeful, we can see sa chapter 39 verse 1 to 3, ano yung sinabi ni Joseph dito? Sabi niya, now Joseph had been taken down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph. Clear. He was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all he did prosper in his hands. So Ben, si Joseph kasi yan. Hindi ako yan. Wag mong gawin sa sarili mo yan. Wag mong i-compare yung sarili mo sa karakter sa mga Bible. You have a different story. You have a different calling. Binigay kay Joseph yung dream niya nung nandoon siya sa piling ng tatay niya at sinabi, ito yung gagawin ko sa'yo. Pero hindi sinabi sa kanya kung ano yung pagdadaanan niya. Tama? So if you have this, alam mo, ito yung pagkakatawag mo. At may pinagdadaanan ka ngayon, church. Listen. May pinagdadaanan ka ngayon. Pero alam mo, sumusunod ka sa calling mo. Remember, dadaanan mo lang yan. Amen? Matatapos yan. Pero kailangan mong daanan kasi yan yung daan papunta sa lugar kung saan ka tinatawag ng Panginoon. Tama? Pag hindi mo tinuloy, hindi mo makikita kung ano yung pangako ng Panginoon. Imaginin mo, napunta si Joseph doon kay Potiphar, tapos grabe yung bad trip niya doon sa mga kuya niya na nagkaluluko sa kanya, binenta siya. Nagapaano lang siya doon, yung mag-scrub siya, nagagano-gano lang siya mag-scrub, di ba? Hindi pag mag-scrub siya talaga, yung pinupunasan niya talaga, siguro yung mga di ba? Pati siguro yung plato, nagiging salamin eh. Gagawin ko ito eh. Imagine mo, napanood mo na yung cartoons, di ba? Na pag ginano niya, lahat kumikintab. Sabi ng Panginoon, lahat ng ginagawa niya, nagpa-prosper. Di ba? Baka pag nagtanim nga yun ng bulaklak, namumukadkad ka agad. Hindi natin alam, but that's the power of God. Everything He do prospers. Sabi dito, and the Lord was with Joseph. That's the most important thing, church. Kapag nandoon ka sa will ng God, yung plano ng Lord, the Lord is with you. Do you believe that? Amen? So ngayon, ano yung isang bagay? Maaaring, hindi kasi, parang, hindi man, kasi grabe man yung mga pinagdadaanan ko. Remember, kung yung plano ng Diyos yung sinusundan mo, dadaanan mo lang yan. Pero kung yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, mga problema, mga frustrations, nangyari dahil sa sarili nating kagagawan, kasi sunod tayo ng sunod sa sarili nating plano, that's a different story. Amen? Bakit po? Kasi you need to be right with God. Why? Kasi Joseph, anong sabi doon sa verse kanina? The Lord was with him. Now, in our situation, for the Lord to be with us, the question is, are we right with the Lord? Amen? For us para matapos yung frustration sa atin sa buhay, we need God to be on our side. Pero if we are not right with God, no, church. Masasakop tayo ng frustration. So ano yung kailangan mong gawin? First, you need to be right with God. Maging kasama mo yung Diyos muna. Amen? Ngayon, analyze, evaluate. Kasama ko ba si Lord? Amen po. Then sasamahan ka ng Lord sa mga frustrations mo sa buhay. So what is happening? It was the Lord who made Joseph successful. But imagine kung yung hopeless attitude niya, yun yung inadapt niya sa mga ginagawa niya. Diba? So ngayon, sa trabaho, sa bahay man yan, we need to have an attitude like Joseph. Amen? Sabi nga, sa buhay mag-asawa, kunyari wala si Tintin dito.
Sa buhay ng mag-asawa kasi, di ba, pag nandun ka na sa bahay, kasama mo na yung anak mo, yung asawa mo, there are times na parang mag-aasahan na lang kayo. Alam na yun, Tintin, ganun kami minsan. Na parang, kasi may ginagawa ako, hindi ko mo nagagawin yan. Mas importante itong ginagawa ko. Pero, you marry each other. You need to serve each other. Sabi nga nila Ninang Lay, kung nahihirapan yung asawa mo, help her. Help him. Diba? Kung ikaw yung 100, kung ikaw yung 75% o 100% ngayon na kayang gumawa, do it. Kung hindi kaya ng asawa mo. One day, kapag nakita ka niya na ikaw naman yung parang hindi kaya, she will do it. Di ba, babe? Pinawanan lang ako. Di pa namin makutusan si Kyra eh. Di ba? Parang hugas-hugas lang muna eh. Pero in reality, we need to do yung best natin. Because we know, if God with us, He will make things what we do prosper. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Try nyo. Try nyo. Sino nasa sales? Wala, ako lang. So, operation sa mga trabaho natin. Sino may business? Layo umamin. Singilin na ako ng pledge and offering. Walang ganun. Hindi, why? Practice natin sa business, sa trabaho natin. Amen po. Be right with God. Amen? And let's see, totoo kaya yung sinasabi ng Bible kay Joseph? Kung totoo, edi ma-amaze tayo. Amen? So going forward, there's a question for us to answer. What is your current situation that seems hopeless? Kailan makakasagot po niyan? Amen po. But the real question behind that, ito po. What is your current actions in this situation? Gusto mong magbago? Frustrations mo? Amen? Hindi magsabing amen, di makakalis dyan. Amen? Ayun, dumami, di ba? Gusto niyo po magbago? Change your action. Si Joseph ba nagbago? Hindi, kasi as I study yung buhay niya, constant siya eh. Yun talaga siya. Wala akong nakita. Siguro, sa thinking niya may mga tumatakbo, pero wala siyang reklamo na narinig doon simula sa kwento niya, nagsimula yung kwento niya. Parang ako na, Lord, kawawa naman si Joseph. Ikaw na magreklamo sa Lord, di ba? Ganito talaga siya. Dami ng pinagdaanan sa buhay. Kaya naman, church, let us ask those questions. If we want to happen or may bago na mangyari sa buhay natin, sa situation mo ngayon, change your actions. Kung dati, ang prayer mo, Lord, bless this food. Amen. Di ba? Prayer na yun. Haba-habaan natin. If yung prayer natin, pagkagising natin, or hindi tayo nagpipray pagkagising natin, change that attitude. If you are not reading the Bible, let us read the Bible once again. Amen? And tignan natin kung may gagawin yung Diyos sa buhay mo. And I know meron. So sa verse 39, or sa verse 39 niya sabi dito, the Lord was with him. Whatever he did, the Lord made it prosper. Alam niyo po kung ilang beses sinabi ng Diyos yun? 3 to 4 times. Alam niyo po kapag inuulit-ulit ng Diyos yung isang word sa isang talata or sa isang verse, pag una, okay, importante. Pag pangalawa, uy, importante yan. Pag pangatlo, uy, importante yan. Gets niyo po, sa tono, okay na, di ba? Halos 4 na beses inulat ng Lord. Kasi yung pang-4, sabi doon, the Lord was with Joseph. Ayun lang kasi yung kasunod iba eh. Kaya halos 3 to 4. So it is very important to know that the Lord is with you. Amen? Now church, ask yourself, is the Lord with me? Do you want na makasama yung Lord sa buhay mo? Amen? Hindi lang dahil gusto mo magbago yung situation mo. One interview I listened last night is about John Lennox and yung sa Diary of the CEO. Brilliant mind in field of mathematics. And yung isa naman, brilliant mind in terms of general information and other things in AI. And sabi niya,
ni John Lennox. He is a Christian professor. Sabi niya doon sa kausap niya, one thing I can advise to you, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. At alam niyo po yung hinihingi niya sa kanya. Sabi niya, I have this kind of question, sabi niya. Papaano ko mapapatunayan na totoo yung sinasabi mo? And yung challenge sa kanya ni Professor John Lennox, ang sabi lang sa kanya, you just need to take the one step. Until you make the one step, nothing will happen. Amen? Yes, he is full of knowledge about it, pero ayaw niyang i-take yung one step into Christianity. Kasi atheist siya. Pero sabi ni Professor, maganda yung ginagawa mo. Pero you need to take at least the one step and bahala na yung Diyos. Yun lang yung paulit-ulit niya sinasabi. So, tulad ni Joseph, let's just take the one step. Baka ma-Joseph din ako, baka yung mga mangyari na yun, pag sumunod ako sa Lord, masyadong malala din eh. No, kasama mo yung Lord. Maaring malala yan, pero kasama mo yung Lord. Okay po? May 2 chapter pa tayo. Nung oras na ba? Nagugutom na ba kayo? Hindi. Yung 2 chapter po, mabilis lang siya. Chapter 40 to 41, it is the time na si Joseph po ay tinatawag na ng paraon kasi nagkaroon ng panaginip yung paraon at sinabi niya, no one could interpret my dreams. Even those mga magicians or mga wizards niya na nasa paligid niya, no one could interpret the dream. And sabi nung tawag dito, wine holder ng Pharaoh, sabi niya, meron po akong kilala sa bilangguan. Naalala niya si Joseph. So, pinatawag si Joseph ngayon. To make the long story short, binanggit sa kanya yung panaginip ni Paraon. Alam natin yung nangyari. Sinabi ni Joseph, ito yung interpretasyon. Magkakaroon ng 7 years of abundance sa land of Egypt. Magkakaroon kayo ng napakagandang 7 years. And the other 7 years will be a year of, or 7 years of famine. Sabi niya. And sabi niya, kailangan mo magtalaga ng someone who can manage all of this so that you can survive in the famine. Hindi po naging English si Joseph na yun na yung nakasulat sa Bible kasi. Pero yun yung point. Kailangan nyo, sabi niya, maging wise. Sabi niya, every third of the grain, you should put it into savings. Kailangan mo magawa ng malaking savings. Malaking lalagyanan para doon isi-save yung a third of the harvest para makasurvive tayo or bawat isa sa 7 years ng famine. So yun yung sinabi niya. So, to make the long story short, ano nangyari? From being a servant, being a mayor sa kulungan, ngayon, ano nangyari kay Joseph? He ruled the entire Egypt. Okay? So, to break it out again, from his father at 17 years of age, binigay sa kanya yung dream. Ito ka. Ito yung magiging ikaw. I will use you to save your people. At 17 years of age, dahil pinakita sa kanya yung dream, hindi niya alam mahirap yung daanan. It is a rough road. So ngayon, dumaan siya sa rough road na yon. And after a while, nahilo yung mga nanonood. May mga nanonood doon. And so, after a while, ano nangyari? From being slave, binili siya ni Potiphar. He did his best sa pag-scrub, sa paghugas ng pinggan, sa paglilinis ng agiw. Diba? Ano ba yung mga workers ng church? Diba? Baka magulat kami, nagkakintab-kintab na to, ha? Praise God. Baka yung bubong natin, di ba? May garden na sa taas pala, hindi namin alam. Because it is for the Lord, di ba? So, after a while, ano nangyari sa kanya? Na-promote siya doon sa lugar ni Potiphar. Ano nangyari? Nandoon na siya, he has the authority over the household of Potiphar. After that, ano nangyari? Naakusahan siya ng rape. Then nakulong. Nakikita po natin yung transition. And after a while, he waited from 17 years old. Sabi kasi at least mga 1 year siya nag-serve kay Potiphar. So ilang years siya nakakulong? 12 years. 12 years. 12 years in the making, or sabihin natin total 13 years in the making, kung ano yung posisyon or yung goal na nilaan ng Diyos para kay Joseph. From 17 years old, 13 na siya nung tinalaga siya ni Pharaoh. Amen? Sino ng 30 dito? 30 plus. So, huwag na magtaas ang kamay. Ngiti-ngiti na lang muna. Ngiti-ngiti muna. Diba?
So nakakapagod yung buhay, no? But with God, everything feels different. Amen po? So the dream na nakita ni Joseph sa chapter 39, all the way up to chapter 41, he trusted God. That's the key. For the entire chapters, he just trusted God. Amen po? Kung ngayon para tayong full of reklamo, full of frustrations, hindi naman mawawala yung tao tayo. Tama? Hindi mo nga alam kung anong pinagagawa ni Joseph doon sa kulungan eh. Kasi siya yung mayor doon, he can do everything na ako, basta pinapayagan nung tawag doon, nung guard. But everything he do prospers. Amen? Gusto niyo ba yung church? Everything you do prosper. Ang sarap nun, no? Pero alam niyo po kung ano mas masarap doon? Hindi yung the prosper. The Lord is with you. Amen? That's our goal. So that we know the Lord is with me. Amen? Kaya naman, if we fully commit ourselves to God, trust and obey Him, God sets the platform. Tulad ng ginawa niya kay Joseph. Kaya hindi porket nasa pangit ka na sitwasyon ngayon, kahit gaano pa kapangit yan, pag binigay natin sa Panginoon, He will set the platform. Amen? The question is, handa ka na ba tulad ng Joseph na 17 years old? Hindi ko naman sabihin, handa ka na ba makulong, di ba? Pero the question is, handa ka na ba? May heart ka na ba tulad ng Joseph na 17 years old? Amen? Up to the time that he rules an entire nation and to save his people. And sinabi niya nga sa Genesis chapter 50 verse 20, As for you meant evil against me, but God meant it for good. Amen? So those things that happening right now, it might mean paaring nagagamit siya for evil. But if God is with us, it will be meant for good. Tayo po tayong lahat. Tulad po nung konsepto natin kanina, kung yung sitwasyon natin ay puno ng wala ng pag-asa, patuloy kang sumampalataya. Amen? Kung sa tingin mo, wala na nangyayari, sumunod ka lang. Baka 3 weeks pa lang yan, di ba? Baka 1 year pa lang. God is telling us, sometimes it will take years. Amen? Kaya yung lakad natin sa Panginoon, it might seem na parang ang tagal-tagal na, wala naman nangyayari. Church, just keep walking with God. Just keep holding His hands. Just keep the faith. Just learn new things with Him. Allow Him na ipakita niya that even though you walk to the shadow of death, you should fear no evil. For His rod and His staff will comfort you. Amen? Maaaring wala tayo sa posisyon ni Joseph. Hindi naman tayo binenta ng mga magulang natin. Hindi naman tayo binenta ng mga kapatid natin. Pero maaaring tayo yung nagbenta nung time natin kapalit ng mga bagay na gusto natin mag-gain sa mundong to. Tayo yung nagbenta ng effort natin, but it serves no purpose for the Lord. All of those things maaaring napunta sa walang saysay. But one thing is for sure, as long as we have breath sa ating katawan na ito, we can always go back to the Lord and ask God, Lord, walk with me. So ano yung pwede natin matutunan sa buhay ni Joseph? As long as you have the dream,
you have the vision, you have the goal set by God in your life, follow it. Ang dulo ng vision, ng dreams, ng goal that's set by God is not in this world. It is in heaven. Amen? Remember, church, the goal is to be with our Lord and Savior. All of the things happening sa mundong to, part lang yun. But your main goal bilang isang anak ng Diyos, balang araw, is to be with God in His presence, in His kingdom. Amen? Kaya if you analyze it in yourself, Lord, hindi na papuntang heaven to. Guide me backward. During the prison days of Joseph, he remained faithful. He remained obedient to God. Why? Doon sa verse 40, sa verse 41, pinakita doon, sinabi ni Joseph sa Pharaoh, "It is not I that will show you. It is the Lord God that will interpret your dreams." See, he knows it is not in him, or it is not him, it is the Lord, his God, na nagbibigay sa kanya ng interpretation. Hindi niya kiniklaim na ako ang nagbigay ng interpretation. He always acknowledged na it is his God. It is the favor of his Lord that he can do it. Same kung ano yung ministeryo natin, it is the Lord that doing it. Amen? After all the struggles, the hardship, Joseph clearly understands that it is God who is with him from the beginning to the end. Hindi pa tapos yung kwento niya kasi hanggang chapter 50 ang Genesis. Pero during the period na pinag-aralan natin, hindi siya iniwan ng Diyos. Amen? So church, let us have an attitude like Joseph. Yes, iba ka. Iba si Benji, iba si Adrian, iba si Kit, iba si Shinia, iba si Hannah. Iba-iba yung bawat isa sa atin. But the reality, acquiring the lesson from the life of Joseph, hindi kabawasan sa atin. Acquiring the knowledge that God could be with me if I act like Joseph. If I follow God dearly. If I follow His ways. Kung talagang sumunod ako sa plano niya, maaaring yung pinaplano ko, maaaring maabot ko ito in earlier stage, or kung in the long run man, maaaring it will be more fruitful because of God. Amen? If you have pain right now, the other person, sa mga tao na nakapaligid sa iyo, you will know the pain of Joseph in the next part ng mensaheng ito. Amen? Sa kanya mga kapatid, di ba? Sa mga situation. Nakaramdam sigurado si Joseph ng pain. Pero, tulad na sinabi ko kanina, that is his situation. Pero yung posisyon niya sa mata ng God, he chose to be in the position that would see God in his life. Amen po. So as we pray, let us pray, Lord, nawa, yung posisyon tulad ni Joseph, yun din yung ma-acquire ko sa buhay. To follow you no matter what happens. Frustration may come, but I know you are with me. Let us pray. Father God, we thank you. We are so grateful. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Alam ko, Lord God, na hindi nagkataon that you tell us the frustrations ni Joseph. Maaaring hindi man nakasulat, Panginoon, sa talata, Panginoon, but we know, Lord God, He is human. And all those pains na naranasan niya, Panginoon, it reflects kung sino siya. A person who has this kind of relationship with you. Na kahit ano yung pain na pinagdaanan niya, he saw his position in you. That you love him,
that you are the most important to Him, and no matter what happens, you are with Him. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, help us to remember, we just need to be right with you, and you are more than willing to guide us, lead us, and help us, not just in rough times, but all the way in our life. In Jesus' name we pray. Amen. At parte po ng gawain natin is yung ating communion that represents kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus. Wala po itong kapangyarihan, wala pong anything else. It is just a symbol tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 26 verse 26 na sinabi niya, gawin niyo ito upang pag-alala sa akin. It is a way of remembrance, inaalala that there is a man, that there is a God died for your sin, and now inaalala mo yun sa pamamagitan ng bagay na ito. Why? There is a promise. One day, you will do it in the kingdom of God. Hingin ko po si Pastor Josh na ipanalangin yung mga simbolong ito. Simple and the straight. Ang Diyos sa amin sa mga salamat po. The message of God for giving and the sa amin. Thank you God for giving us the privilege na makipahagi Panginoon sa communion. Kung saan inaalala po namin yung kaligtasan na nagtuturo po namin sa iyo. Nung inalala mo yung katawan sa krus na kapahin yung tapos ang tulong namin para patawarin kami. As we receive yung mga symbols of God, yung juice, and yung bread, kailangan pa namin Panginoon na patuloy na pumangusap sa buhay namin and give us a flesh remember Panginoon yung salvation Panginoon na nagtapuan namin sa iyo ng araw na tinanggap na namin bilang kami Panginoon yung pagligtas. Kaya sa mga po ito, tinatasa po namin sa Panginoon Jesus. Amen. Malaya na po tayong kumuha ng mga kaloob or mga simbolong ito. Habang kumukuha po tayo, let us remember kung ano yung napag-aral natin sa umagang ito. Amen? That in the life of Joseph, maraming pagsubok. Amen? Yan naman kung ano yung pinagdaanan natin. Daanan lang yan. Huwag tambayan. Ayan po. Hayaan niyo pong basahin ko yung sinabi ng ating Panginoon. And as we're eating, Jesus took bread, blessed it, and broke it, and gave it to the disciples, and said, take it, this is my body. Kainin po natin yung simbolo ng katawan ng Panginoon. And he took a cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, drink it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until I drink it with you in my Father's kingdom. Inumin pa natin yung simbolo ng dugo ng Panginoon. Yes, sir. Yes, God. Once again, we thank you, Ama. Salamat po sa pribilehiyo na binigay mo sa amin. We thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa na naparito ngayon, Lord. At nawa, as we continue, Lord, yung gawain sa umagang ito, help us, Lord God, to meditate on the things that you want us to learn more. Help us, Lord God, to analyze ourselves, evaluate ourselves, O God. Ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Truly, we can ask for so many things in this life.